dito po ako para sumapit dito. Magandang umaga sa lahat ng taga-LRB. Kamusta po kayo? Ang init po ng pagsalubong ninyo sa amin ni Congressman Roman at ng buong team ng Oplan Cayusan. Maraming salamat po. Sa totoo, nung papasok na po ako ng gate ninyo, nagulat ako kasi may nakahandang alam kung anong event meron. Ano, pag Oplan Cayusan naman kasi, kadalasan hindi na rin kami nagsasalita. Basta bumibisita lang, tinitingnan namin kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung ginagawa. Ganun lang naman, simple lang naman po tayo at simple lang yung Oplan Cayusan natin. Sinasama natin yung una, syempre yung engineering team natin, pero kasama rin, hindi lang engineering, kundi pati yung mga sa parks and playground, yung mga bumbero natin, minsan BFP po natin, sumasama rin po yung kapulisan, Peace and Order Department natin, sumisilip din po, kinakamusta yung mga residente, yung City Health Department natin, sumasama rin kasi ano po yung Anti-Dengue Task Force natin, alam po natin medyo tumaas ang bilang this year kumpara sa last year ng dengue, kaya talagang aktibo yung tatlong team natin ng Dengue Task Force. Siyempre, yung mga barangay, umiikot din naman po. Pero kasi nasama na rin po natin yan pag may Oplan Cayusan. Engineer Neil, ano pa bang mga kasama mo pag nag-Oplan Cayusan ka? Meralco, sinasama rin po namin. Sinasama rin namin yung Meralco pag may mga Meralco concerns tayo. Yung mga telco, minsan pag may mga spaghetti wire sila na matatay, dapat tanggalin na. Sinasama rin po namin. So bukod yan sa declogging, repainting, patching o asphalting po natin. Siyempre, ang Vice Mayor natin, kasama rin. Vice Mayor. Yung Congressman Roman, araw-araw din po yan talagang nag-iikot, kasama po namin. Kaya yan po yung Oplan Cayusan. Ang ginawa lang po sa Oplan Cayusan, kaya medyo marami po kami pag dumarating, ay pinag-isa na po namin. Kasi kumbaga, bago nagkaroon ng Oplan Cayusan, minsan, di ba, may mga request, may ipapatching na maliit, o pupunta yung team. Isang araw, gagawin po yan. Susunod na araw, gagawin yung mga wire. Tapos pagkatapos ng isang buwan, i-request yung ilaw, may papalitan na pundido. Isa-isa ginagawa. Nai-istorbo yung komunidad ng paulit-ulit. Sa Oplan Cayusan, binuo po natin para isang anuhan na lang, isang gawaan, sabay-sabay na po lahat. Yan po, dyan po nabuo yung programa ng Oplan Cayusan. At syempre, ito na rin yung pagkakataon para makamusta kayo ng mga opisyalis ninyo sa lokal na pamahalaan. Madalas nga po, pag may pag sa mga barangay, mga HOA, mga looban, kapag house to house po kami, nag-iikot-ikot na rin po kami. Sa totoo, hindi lang naman dahil malapit ng pero talagang everyday po namin ginagawa yan. Mula 2020, pandemic time pa yun Talagang everyday ginagawa po namin yan. Parte po ng trabaho namin yan. Ang problema lang pag sa LRB, di naman kami makapag-unit to unit. Masyado naman kayong may istorbo doon. Kaya siguro maganda na rin po na magkaroon tayo ng konting meeting na ganito. Maiksi lang naman po. Kanina po, pagdating ko, nakita nyo, nag-usap kami sandali ni Congressman Roman. Alam niyo naman po, mula umpisa, wala pang mga building dito. Kasama nyo na po si Congressman Roman. Di ba? Hindi nyo pa ako... Totoo lang po. Hindi nyo pa ako kilala nun. Kasama nyo na si Congressman. Yan naman po ang totoo. Kaya si Cong Roman, siya rin po yung tumutulong sa amin ni Vice Dodot para makarating po yung mga concerns ninyo. Ganyan po kami. Teamwork po ang importante sa atin. Wala na pong kumbaga, hindi importante kung sino pa sa teamwork ang ginagawa po natin dito. At kanina lang, nag-uusap po kami ni Congressman, pero sa totoo, regular po kami nag-uusap tungkol rito. Pinaalala niya sa akin yung mga ibang concerns at pinaalala niya rin po sa akin yung ibang request ng ating mga kasama dito sa LRB. Yung una niya pong nabanggit, yung hindi masyado nag-workout, kasi di ba nung huling press match, nung huling nag-usap po tayo, di ba ni-request niyo sana magkaroon tayo ng kahit half court dito sa may labas. Kaso hindi talaga, pasensya na po, hindi talaga mag-workout. Tinignan ko naman po kung pwede. Hindi po talaga uubra.
Ayaw naman natin pilitin kung hindi po siya tama, ano. Pero, binulong sa akin ni Kong, baka magawa natin ng paraan, dito na lang po, sa likod, di ba? Baka mas maganda dito. At sa tingin ko, dito, pwede. Doon talagang malabo eh. Pero dito, baka pwede at least may paglalaroan yung mga bata na nasa maayos na pwesto. Di ba? So, Engineer Neil, bago kayo umalis dito mamaya, paki-ocular na rin. Ano, tingnan natin kung feasible. Kaya, sana hindi tumagal, magawa na rin natin ng program. Pakita natin sa kanila kung gusto natin, kung gusto nila yung gagawin po natin na design. Kung gusto po ninyo, edi i-go po natin. Pero papakita ko muna sa inyo bago natin i-go. Okay lang po? Ayan. Yung pangalawa pong concern na alam ko medyo matagal na po, pero medyo nahirapan din po kami. Ano, kasi ano ba, sino ba talagang dapat gagawa? Pwede na ba namin gawin? Yan ang lagi kong tinatanong po. At sa NHA, alam niyo naman po, iba sa inyo, nakasama ko na rin sa mga meeting natin, kasama NHA. Kaya tanong, pwede ba namin ipagawa yung STP natin? Ngayon, alam po natin, siguro nabalitaan naman ng karamihan sa inyo, si Kong Roman nagbigay ng konting tulong para dun sa temporary measure po natin. Pero nakarating na rin po sa akin ang balita na okay na po, mapapagawa na, okay na po, no? Mapapagawa na ng Manila Water. Kasi yun naman, through NHA, siyempre, opo, siya Manila Water yung nag-ano. Pero yan naman po talaga siguro ang tama. Tingin ko, obligasyon naman po nila yan sa atin. Kaya, sa totoo, handa na kaming ang LGU, pag-usapan na rin namin ito ng mga konsen, ng iba na Vice Mayor Dodot. Handa naman kaming saluhin kung talagang wala na. Pero sa totoo, obligasyon naman nila yun, kaya dapat gawin po nila. Babantayan na lang natin na magawa sa mas mabilis na panahon. Ano? Kaya okay na rin po tayo doon. Siguro isang napansin din namin ni Kong at ni Vice ay yung mga ilaw po natin, yung street lights po natin dito. Siguro yun ang dapat susunod natin i-project dito. Wala pa kasi kaming proyekto ng gano'n nung nakaraan, ano? Pero sa tulong ng engineering natin, paano na rin natin, i-inspect nyo na, tinan nyo kung ilan ang kailangan, saan maglalagay ng mga poles. Panghuli, papasalamat lang po ako sa inyo dahil alam nyo, sa totoo lang, ito pong LRB natin, bilang mayor, syempre nakakarating sa akin ng problema ng halos lahat ng HOA, lahat ng barangay, napakalaki ng Pasig. Alam niyo, sa totoo lang, kahit 800,000 lang yung census natin, pumapahalo na po tayo ng 1 million pagkasama yung mga workers, yung mga border, sa barangay Santa Lucia, napakarami talaga, Kap, di ba? Ang dami pong, lalo na, may bagong school, yung NU, na sakop ng Santa Lucia, kaya ang dami na naman bagong renter, sharer, boarder, alam na alam ni Kap Alvin yan, alam ng mga kagawad yan. Kaya umabot na tayo, pumapalo tayo ng 1 milyon. Pero siyempre daming mga issue, problema, di naman mawawala yan sa buhay. Pero magpapasalamat ako sa inyo dahil sa LRB, talagang ang LGU, walang sakit ng ulo sa inyo. Ibig sabihin, talagang maayos. Madaling mga residente dito, mga madaling kausap, di ba, mababait. Bakit pumapalag? Hindi, pero totoo naman po, di ba, mababait po ang mga residente natin dito. Bukod sa magaganda, siguro, sabi ko, huli na yung pagpapasalamat ko sa inyo. Pero huli na rin po siguro. Kasi sayang naman, minsan-minsan lang tayo magkaharap ng ganito. Mainit na po ba? Sabihin nyo lang, pag naiinitan na kayo, sabihin nyo lang para isa-stop ko na yung mensahe ko pag naiinitan kayo. Kasi sayang lang yung pagkakataon para ikwento sa inyo. Kasi yung iba baka busy, hindi naman nakapag-check ng PIO, diba, ng Facebook natin. Lalo na sa panahon ngayon, ang daming mga fake page. Minsan nakakalito, ano pa talaga yung totoo.
Kaya at least ito, habang magkaharap po tayo, ngayon po nasa magandang posisyon ang ating lungsod, ang ating lokal na pamahalaan, yung mga pagbabagong pinaghirapan natin ng ilang taon, nagbunga na naman yun, pero kumbaga, mas lalong nagbubunga po ngayon. Ibig sabihin, sa susunod na mga buwan, hanggang sa susunod na mga ilang taon, nasa punto ang lokal na pamahalaan na yung mga programa, yung mga serbisyo, bukod sa gumaganda, ay nag-e-expand po tayo. Pinalalawak natin yung mga programa natin. Dalawang halimbawa lang po yung babanggitin ko. Yung una, kasi fresh na po sa utak ko dahil nabanggit ko yung isang school na tinayo dito sa Barangay Santa Lucia, yung scholarship po natin. Nagsimula tayo 2019, medyo marami na rin scholar noon. Sabihin natin nasa 11, 12, 13,000 po yung scholar natin. Pero ngayon po, sa loob ng humigit kumulang 5.5 taon, ay 25,000 na ang scholars natin sa lungsod. Mahigit doble po. Kabilang po dito sa 25,000 na to, yung pinakabagong programa na ang may akda po nito ay si Vice Mayor Dodot. Dahil nakita po namin na maraming kabataan na gustong mag-aral sa kolehiyo, pero kapos. Gustong mag-aral sa kolehiyo, pero hindi makapasok sa ibang scholarship kasi hindi ganun kataas yung grade. Maaring kasi may naasikaso sa bahay, nag-aalaga ng mas batang kapatid, nagtatrabaho, nagpa-part-time na trabaho, talagang di matutukan ng pag-aaral. Pero deserving din yun, dapat din siya makapag-aaral kasi gusto niya eh. Talagang hindi lang umaabot sa quota ng mga scholarship. Kaya naisip ni Vice Mayor Dodot, tinignan namin yung PLP, yung pamantasan natin. Sa totoo, maganda yung performance ng PLP natin ngayon. May mga tulong din tayo sa mag-aaral, bukod dun sa libreng tuition. Pero sa totoo, ang kaya pong i-accommodate, ang dami pong gustong mag-aaral, pero puno na yung PLP. Hanggang 1,000 plus lang naman ang freshman na kaya ng PLP. So, nung una, nag-isip kami, magtatayo ba tayo ng bagong campus? Pwede naman, pero tingnan po natin yung mga paaralan sa buong lungsod natin, yung mga private. May Pasig Catholic College tayo. May Arellano University Pasig. Yan, nakatayo na, di ka na mag-aantay. At kung tuition lang yung babayaran natin, kaysa magpatayo ka pa ng building, makatipid pa yung pamahalaan. Pag makatipid tayo, mas marami tayong mapapaaral ng mga kabataan. So kinausap po namin yung mga private university na ito, nakipag-MOA tayo, nag-ordinansa tayo, sa tulong ni Councilor Cory Raimundo at buong council natin, nabuo yung Pag-asa Scholarship Program. Nag-MOA tayo dun sa dalawang paaralan. Sa kasalukuyan po, more than 1,000 na po. Nasa 1,500 yata yung scholar natin. At magandang balita po para sa mga taga rito na mas malapit sa Ortigas Avenue. Pinakausap na rin po namin ni Vice Dodot ang National University in New Pasig. Para sila yung maging third school natin. Sigurado makikinabang po ang marami sa mga kabataan dito. Para imbis na magtayo ka pa ng building, di ba? Magtayo ng building, 1 taon pa yan, 2 taon. Mamumuhunan pa ang lungsod ng kung ilang 100 million o billion. Imbis na yun, nakatipid tayo, maganda pa, dekalidad sa private college at university pa makakapag-aral. Sagot ng gobyerno ng buo, hindi lang po allowance ha, buong tuition, may konting dagdag pa. Wala rin grade requirement yan. Mag-inquire na lang po sa scholarship office po natin. Ina-announce din naman sa mga official page sa public information office po natin. Yan po. So, yan yung unang maganda pa rin. Yung pangalawa, marami po ito, kaso 2 na lang kasi abutin tayo ng tanghali, may initan po kayo. Yung pangalawa po, meron po bang senior dito? Marami po bang senior dito? Aba, mahigit kalahati nagtaas ng kamay ah. Pero senior na 65 pataas. Senior na 60. Kalahati pa rin, 65 pataas. Oo. In fairness po, parang mga 64, 63 lang po kayo. Hindi po na 65 na pala kayo. Naalala niyo po, noong 2022,
naglunsad po tayo ng bagong programa. Kasi di ba may national pension, yung mga 65 pataas. Kaso ilan lang naman talaga yung kasama. Maganda yung programa na yun, pero marami rin pong gusto sanang mag-apply doon na siguro hindi na rin po talaga kaya ng DSWD. So nagbuo tayo ng sariling programa, yung local senior pension. Meron po ba ditong napabilang na? May ilan pong nagtataas ng kamay. Pero hindi pa po lahat, di ba? Medyo marami na rin kasi citywide po, sa buong Pasig, meron na tayong more than 20,000 beneficiary ng local senior pension. At pag tinotal po natin sa buong taon, bukod sa cash gift na 3,000 pag December, na para sa lahat naman po yun, yung mga qualified sa local senior pension, lumalabas, may plus 6,000 po sila kada taon. Diba yun po yung local senior pension natin. Ngayon po, sinimulan natin yung programa ng 2022 at pag magsisimula ka ng programa, syempre unahin natin yung mga walang-wala po talaga. Walang SS, walang GSIS, yan po talaga yung inuna natin. Pero sabi ko nga, nasa magandang posisyon ang Pasig ngayon. I-expand po natin ngayon ang local senior pension. Hindi muna natin tataasan yung amount, yung quarterly na natatanggap po o yung yearly na natatanggap po magkano. Hindi muna natin tataasan. Dadamihan lang muna natin yung mga kwalipikado sa programa. Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga may SSS na maliliit, meron po ba ditong ganun? May SS ka, yan, may taas ko ng kamay, si tatay sa likod. Yung may mga SSS na hanggang 4,000 pesos, halos lahat naman po yun. Hanggang 4,000 pesos, qualified na rin po sa local senior pension natin. Yan, at marami pang magagandang balita. Sigurado naman po ako magkikita-kita pa po tayo sa susunod na mga panahon. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. God bless sa LRB. God bless sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat.